Ang nawawalang babae sa talon. Dear Ate Che, ako nga po pala si Lucas. May mga lugar sa ating bayan na tila may sariling hininga. Tahimik, malayo sa ingay ng syudad, at nababalot ng misteryo na dala ng mahabang panahon. Ang matatayog na puno, ang tubig na umaagos ng walang pagod, at ang lupa na saksi sa maraming pangyayari. Madalas, may mga kwento silang itinatago. Hindi laging para manakot, kundi minsan ay humihingi lamang ng pakikinig at pag-unawa. Ito ang aming karanasan sa liblib na bahagi ng Sta Maria. Kwento ng takot, paghahanap, at sa huli, kapayapaan. Hinding-hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Kasama ko noon ang matalik kong kaibigan, si Benji at si Boyet. Nagdesisyon kaming dumaan sa daang pinaikli papunta sa kabilang baryo, sa paanan ng kabundukan kung saan matatagpuan ang isang talon. Noon, hindi pa ito fully developed at hindi pa kilalang pasyalan. Ligaw pa ang paligid, napapaligiran ng malalawak na taniman ng palay at mais, habang sa itaas ay masukal na gubat. Mas pinili namin ito kesa dumaan pa sa mahaba at lubak-lubak na kalsada. Sa paanan mismo ng bundok ay nakatayo ang isang higante, isang punong balete na napakalaki. Sinasabing kailangan ng 10 lalaki na magkahawak kamay upang maikot ito. Sa gitna nito ay may malalim na butas, tila isang maliit na kuweba na nakabuka at tila humihigop ng bawat sinag ng liwanag na sumusubok pumasok. 2:00 na ng hapon nang makarating kami doon. Presko at napakalamig ng hangin. Pinalalalim pa ng lilim ng matatayog na puno. Masaya kaming naglalakad, nagkukwentuhan, tumatawa ng malakas, at walang masyadong inaalala. Nang marating namin ang pinakamababang bahagi ng talon, napagpasyahan naming lumangoy at magpalamig. Maluwang kasi ito at payapa. Hindi tulad sa itaas na makipot at mabilis ang agos. Doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Biglang tumahimik ang buong paligid, arang may di nakikitang kamay na pumigil sa lahat ng tunog sa isang iglap. Dumilim ang paligid na parang may paparating na bagyo. Nawala ang huni ng mga ibon, ang kaluskos na mga dahon, at maging ang tubig na kanina ay umaagos ng malakas. Tila tumigil din sa pagdaloy. Sa isang saglit, parang tumigil ang oras. At ako ang unang nakakita. Sa kabilang pampang, malapit sa ugat ng balete, may isang figurang nakatayo. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha, nakasuot ng mahabang puting damit na tila lumulutang sa hamog. Sa sobrang takot, napasigaw ako at napapikit ng mariin. May nakita ako, Diyos ko, may babae. Nanginginig pa ang aking boses. Lumingon agad sina Benji at Boyet. Naramdaman din nila ang matinding lamig na tumagos hanggang buto. Ano, saan mo nakita, Lucas? Tanong ni Boyet na nanginginig na rin. Si Benji naman, nalikas na mahina ang loob. Halos manghina na ang mga tuhod. Noon pa man, may kasabihan ang mga matatanda. Ang mga kaluluwang naliligaw o may bigat na dinadala ay madalas na lumalapit sa taong may malambot na puso, madaling maniwala, at may kakayahang umunawa sa sakit ng iba. Sa kanila sila nagpapakita, hindi upang manakot, kundi upang hanapin ang taong makakapakinig at makakapagbigay ng katwiran sa kanilang kwento. Sa pagitan naming tatlo, tila ako ang akma sa paglalarawang iyon. Kaya marahil sa akin muna siya nagpakita, upang makita ko, damhin, at sa tamang panahon ay maiparating ang nais niyang sabihin. Hindi agad naniwala ang dalawa, hanggang sa muli itong lumitaw, mas malapit at mas malinaw. Gusto sana naming tumakbo, ngunit parang nakadikit ang aming mga paa sa lupa. Walang ibang nagawa,
kundi pumikit ng mahigpit at magdasal. Nang dahan-dahan kaming dumilat, wala na siya. Parang tinanay ng hangin papasok sa dilim ng puno. Doon pa lamang kami nabigyan ng lakas na kumilos. Tumakbo kami pababa. Hingal na hingal, maputla, at balisang-balisa ang isipan. Hindi kalayuan, sa paanan din ng bundok, ay may isang maliit na kubo. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Tata Nardo. Kalmadong nakaupo sa balkonahe. Dahan-dahan humihigop ng mainit na kape. Tila walang kamalay-malay sa aming takot. Nagulat siya nang makita ang aming itsura. Anong nangyari sa inyo para kayong nakasabay sa kamatayan sa daan? Mahinahon niyang tanong. Agad naming ikinwento ang lahat. Ang biglaang katahimikan, ang pagtigil ng tubig, at ang babaeng nakaputing aming nakita. Habang nakikinig, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ibinaba niya ang tasa, tumingin ng malayo sa direksyon ng balete, at huminga ng malalim. Kayo ang pang-apat na dadaan at makakakita sa kanya. Panimula niya, mabigat ang boses. Ang pangalan niya ay Delilah. Noong unang panahon, hindi pa ito talon. Isa lamang itong malinaw na ilog. Madalas siyang pumunta rito tuwing hapon upang maglaba. Mabait, masipag, at payapa ang kanyang pamumuhay. Ngunit dumating ang isang hapon na hindi na siya umuwi. Lumipas ang takip silim, wala pa rin siyang bakas. Kinabukasan, tinipon namin ang buong baryo upang hanapin siya. Tinawag namin ang kanyang pangalan sa bawat sulok ng gubat. Tinahak ang buong pampang, umakyat sa matatarik na bahagi. Ilang araw at gabi kaming naghanap, hanggang sa mapagod ang aming mga paa at manuyo ang aming lalamunan. Ngunit walang bakas ng kanyang mga gamit, walang yapak, at higit sa lahat, walang bangkay na natagpuan. Parang basta na lamang siyang nilamon ng lupa. Lumipas ang mahigit 2 dekada, dugtong pa niya, at bihira na siyang magpakita. Akala ko'y tuluyan na siyang nanahimik, hanggang sa dumating kayo ngayon. Upang humingi ng paumanhin at mag-alay ng respeto, isinama kami ni Tata Nardo sa paanan ng puno. Tahimik kaming lumuhod, nagdasal at humingi ng kapatawaran kung naabala namin ang kanyang kapayapaan. Pagkatapos, bumalik kami sa baryo. Ngunit sa gabing iyon, dinalaw niya ako. Hindi na sa dilim, kundi sa aking panaginip. Malinaw ang lahat. Nakita ko si Delilah, nakayuko at payapang naglalabas sa pampang. Walang pag-aalinlangan, walang takot, hanggang sa gumalaw ang lupa sa paanan ng balete. Mula sa malalim na butas ay gumapang palabas ang isang sawa na kasing kapal ng puno ng niyog. Napakalaki at nakakatakot. Bago pa man siya makasigaw o makatakbo, mabilis itong lumundag. Binalot siya sa katawan at dinala pabalik papasok sa kailaliman ng puno. Walang nakarinig, walang natasaksi, kaya hindi siya natagpuan. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakabaon doon, mag-isa at walang makapagbigay ng tamang paalam. Pagkagising ko, basang-basa ako ng malamig na pawis. Ngunit wala na ang matinding takot. Napalitan ito ng matinding awa at pangunawa. Kinabukasan, agad naming isinama sina Benji at Boyet kay Tata Nardo. At ikinuwento ko ang bawat detalye ng aking panaginip. Nang marinig ito ng matanda, doon lamang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang itinago. Nanginginig ang kanyang boses nang sa wakas ay umamin. Kaya hindi ko siya matagpuan kahit saan man ako tumingin. Salamat sa iyo, Lucas. Si Delilah, siya ang aking ina. Matagal niyang itinago ang katotohanan dahil hanggang noon ay may bahagi pa rin sa kanya na umaasang buhay pa ito o may ibang paliwanag. Ngunit, sa kwento ng aking panaginip,
natanggap niya na ang katotohanan. Tumawag kami ng pastor upang magsagawa ng tamang seremonya. Kinumpirma ng panalangin na wala nang matatagpo ang labi sa ibabaw ng lupa. Nakapahinga na ito sa kaloob-looban ng puno, bilang pagbibigay sa kanya ng karapatang libing at kapayapaan. Ibinaon namin ang kanyang mga natitirang lumang damit at gamit sa tabi ng malaking balete. Mula noon, hindi na muling nagpakita si Delilah. Ang kanyang kaluluwa ay nakalaya na, at ang matagal na bigat sa dibdib ni Tata Nardo ay napalitan ng kapayapaan. Sa ngayon, ang lugar na riyon ay isa ng maunlad at magandang pasyalan. Dinadayo ng mga turista, malinis at puno ng buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, ang punong balete na may malalim na butas sa gitna ay nananatiling nakatayo. Tahimik, matatag, at paalala sa amin na sa likod ng bawat anino sa dilim, madalas ay may pusong naghihintay lamang na pakinggan, unawain, at bigyan ng karapatang makauwi.